Hello guys, welcome to my channel on the J Vlog Stories, and for today's video, i-unbox natin yung pinakabagong flagship phone ng Huawei, ang Huawei Mate 20 Pro. So tara guys, simulan na natin. So ito yung pinakabagong model ng Huawei sa Mate series, ang Huawei Mate 20 Pro, at syempre meron din isang variant, yung Mate 20 lang. Na-release siya dito sa Philippines, I think nung October 2018. At ang official price niya is 49,990 pesos. So almost 50,000 pesos itong phone na to. Medyo pricey siya, pero sulit ka naman sa mga specs na itong phone na to. So ayan, simulan na natin i-unbox. Kung makikita natin dito sa harap, ayan, nakalagay Huawei Mate 20 Pro. Maganda yung design ng box niya. Medyo may mga pattern na ganyan. Sa gilid, ayan, Mate 20 Pro. Binuksan ko na pala to. So, ayan, nilagyan ko ng tape. Okay. Umaya na yan. Ito muna tayo sa laman ng box. Makikita natin nandito yung mga manuals niya. Mamaya na rin yan. Ito yung power brick. Ayan, may brand ng Huawei. Kung makikita natin dyan, supercharged daw to. Siyempre, ang USB Type-C cable. Imposibleng hindi Type-C to. At medyo may color yung Type-C niya sa loob. Color violet. Ayan. And of course, earphone. Hindi mawawala ang earphone. Kung makikita nyo, meron pa tayong kasama dito. Ano ba to? So may libre siyang dongle para sa headphone jack, kasi itong Huawei Mate 20 Pro, inalis na rin nila yung headphone jack. So may dongle na para sa 3.5mm headphone jack to USB Type-C. Ayan. Buti naman naglagay sila ng ganitong libre, kasi sa iPhone ngayon inalis na nila yung mga libreng dongle. Bibili nyo na sila separate. Dito naman tayo sa laman neto. Kung makikita natin, nandito yung SIM eject tool, quick start guide, and yung kanina nandun sa box, Huawei warranty card, and syempre hindi mawawala ang free na jelly case. Yan, may libre silang jelly case. Yan, punta na tayo sa phone. Tada! Ayan yung phone. Saan na natin? Ganda niya, medyo mabigat siya. Ay, parang nag-open. Ayun, nag-open. Pindot. So, nag-open siya kusa. Kasi napindot yung gilid. Ito yung phone. Ayan, inalis ko na siya sa plastic. Meron siyang curved display na parang sa Samsung. At meron siyang notch. Tingnan muna natin yung mga physical buttons niya. Sa gilid, makikita natin na nandito yung power button niya. At merong color yung power button niya. Color red. Volume rocker. Sa taas, ayan, merong microphone. Hindi ko alam kung ano tong isa na to. Parang, infrared eh. Ayan, yung color black na yan. Sa kabilang side, kung makikita natin, walang kahit ano dito sa side niya. So, parang bago to para sa akin. Walang kahit ano dito, kahit SIM card slot. Karamihan sa mga in-unbox ko, nasa gilid yung yung SIM card slot nila or nasa taas eh. Pero to bago, wala sa taas at wala sa gilid. Tingnan natin sa baba. So, ayun. Ayun yung SIM card slot niya. Nasa baba. Ayan, nasa baba yung SIM card slot niya. So, bago to sa akin ha. Nasa baba ang SIM card slot. Tapos, nandito USB Type-C. Kung makikita nyo, yun nga, sinabi ko sa inyo, walang headphone jack to. Inalis na nila. So, yung earphone, USB Type-C na siya. Via USB Type-C na yung earphone na included. Pero kung wala kayong ganun na earphone, meron nga silang binigay na libreng dongle for the 3.5mm headphone jack. And ayan nga yung SIM card slot nasa baba. Tignan natin yung SIM card slot nito. Ito yung SIM card slot niya. So dito sa taas nakalagay SIM 1. And then sa likod, ayan yung pinakaunang phone na magkakaroon ng
Nano Micro SD card. So si Huawei ang pinakaunang phone na nag-introduce niyan, yung Nano Micro SD card. So mahirap pa makahanap ng ganyang memory card, pero alam ko sa online ngayon meron na. So Nano Micro SD card to, hindi siya Micro SD card. Yan. So hybrid SIM siya. Dito naman tayo sa design nitong Huawei Mate 20 Pro. Maganda yung back cover niya, very reflective at talagang mukhang premium tong phone na to. Sa presyo ba naman talaga niya, premium na premium talaga. Makikita natin dito yung square na camera niya. Ayan, 3 camera dito at sa taas is flash. Karamihan sa mga tao akala nila is 4 ang camera nito dahil ganyan yung setup nila. Hindi guys, yung isa is flash. So 3 lang ang camera nito. So yung camera nito is Leica. And sa baba, Huawei logo. At kung makikita nyo yung back cover niya, may mga pattern na ganyan. Na pag kiniskis yung ganyan, ayan, medyo sa akin masakit sa tenga eh. Ayan, medyo basta yun, may mafe-feel kayo pag kinaskas nyo. Siguro for grip na rin siguro yun. Ayan. Comfortable naman siya hawakan. Slim design siya. Dahil dun sa edge screen, okay siya. Grip, okay na okay. One hand operation, kaya dito. So ayan, setup na natin. Welcome! Na-setup ko na. Ito na siya. Out of the box. Ang ganda nung display niya, in fairness. Talagang nagpa-pop yung colors nung mga icons eh. Kung makikita niya sa personal eh. Hindi niya talaga makikita dito sa video, pero sa personal ang ganda nung screen niya. And yung edge display, okay na okay yun. Yun nga, mayroon din siyang notch. Makikita niya, laki din nung notch niya sa taas. First impression, ang ganda ng phone na to, in fairness. Very premium looking siya. At yung design niya, napakaganda talaga, promise. Yung camera rin nito, tingnan natin. Siyempre, malinaw ang camera nito. Ayan yung camera niya. Meron din siyang portrait mode na parang sa iPhone. Ayan, kung makikita nyo, meron silang sample shot before and after, yung magkakaroon ng blur, background blur sa likod. So, okay yan. Meron din silang night shots. Ayan. Aperture. So, ayan yung aperture. Meron din silang mga sample shots. Meron din pro mode. Yung 3 camera nito, ito yung mga specs niya. So, yung main camera is 40 megapixel. Tapos, yung second camera is 20 megapixel wide angle. At yung pangatlo is 8 megapixel telephoto lens. So, yung 3 camera, may iba-iba silang functions. Ito yung telephoto lens. Ayan, nakikita nyo kung nag-zoom siya. Yung main camera at yung wide angle lens. Ayan. At yung front camera niya is 24 megapixel at meron siyang AI beautification. Yung screen niya, ito yung sinasabi kong screen niya. Ang size ng screen niya is 6.39 inch Quad HD Plus AMOLED display. So AMOLED yung display nito, kaya napakaganda talaga ng color niya. At ang resolution nito is 1440 by 3120. At ang aspect ratio nito is 19.5 by 9 aspect ratio. Na merong HDR10 at yun nga yung curved edges niya at saka may notch. Ayan yung sa screen niya. Tapos out of the box, ang OS nito is Android 9.0 Pie na merong EMUI 9. Sa CPU naman, meron siyang octa-core CPU at ang chipset niya is Hisilicon Kirin 980 at ang GPU niya is Mali G76 MP10. RAM niya is 6GB at ang internal memory niya is 128GB. Sa battery, malaki ang battery nito. 4,200 mAh battery na merong fast charge tsaka wireless charging. At yung bago nilang feature, yung reverse wireless charging. So, kayang mag-charge ni Mate 20 Pro ng ibang cellphone via wireless charging. Didikit nyo lang sila dito sa likod. Testing natin. On natin yung wireless reverse charging. Wireless reverse charging. Place a device you want to charge on the back of your phone. So, try natin. Naka-on na. So, try natin.
Oh, yan. Wow. Gumagana yung reverse wireless charging. So, ayan, nakita nyo, nagcha-charge si iPhone XS Max. So, okay na features yan kung wala ng battery yung isang phone nyo. Sa biometrics naman, si Huawei Mate 20 Pro ay merong face recognition at fingerprint sensor. Kung makikita nyo, wala dito yung fingerprint sensor kasi nasa loob na siya ng screen, so meron siyang in-display fingerprint scanner. Shoutout nga pala kay Ren Aldrey Sabakan at kay Jam Jam. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos and sana nakasubscribe din po kayo sa aking YouTube channel. So yun guys, doon naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at JVlog Stories. At kung gusto nyo po maging updated sa mga aking video, i-click nyo na ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the JVlog Stories and have a great day. Bye!